Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kasaysayan ng isang mabuting empleyado at kaibigan. Siya ay si Monique. 10 years na ako nagtatrabaho sa kumpanya ni na Ma'am Olga. Nagtagal ako doon dahil maayos naman ang pamamalakad ng kanyang daddy. Pero mailap si Ma'am Olga. Ganun pa man, sinikap kong maging mabuting empleyado at kaibigan sa kanya dahil ako ang kanyang assistant. Ma'am Olga, ito na po yung report ng ating finance department. Okay, Monique. Ilagay na lamang dito sa table ko. Yes, ma'am. Ma'am? Are you sick? Hindi. Wala akong sakit. Kanina ko po napapansin, matamlay kayo. At nakapikit. Oo nga pala. Pinikit ko nga pala ang mga mata ko. Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Hindi ako nakatulog. Napuyat ako kagabi. Gusto niyo ikuha ko kayo ng gamot sa sakit ng ulo para makainom kayo. Para maging okay yung pakiramdam niyo at makapagtrabaho po. Salamat, Monique. Sige nga, please. Para magbago na mood ko. Ikukuha ko rin kayo ng sandwich para may laman po yung tiyan niyo bago kayo uminom ng gamot. Salamat uli. Oh, you're so thoughtful. Kayo rin naman, ma'am. Naaalala niyo kami. Maayos pa rin yung pamamalakad niyo sa company. Kahit hindi na active yung daddy niyo dito. Pero ma'am, mag-relax din po kayo paminsan-minsan. Bawasan niyo po yung sobrang sipag. Ma'am Olga, nabusog po ba kayo? Busog na busog, Harold. Masarap ka pala magluto, Salamat naman po kung nagustuhan niyo luto ko. Ay naku ma'am, talaga pong masarap magluto ang asawa ko. Sa kanya nga po ako natuto. Talaga? Opo. Kaya pag maluwag po yung schedule niya, siya ang cook dito. Willing-willing ho si Monique sa luto ko, ma'am. Tignan niyo ang taba niya. Uy, lahat tayo mataba, ano? Pati yung dalawa nating anak. Alam mo, natutuwa ako sa pamilya niyo. Abay, dapat pala, nang pa ako nagpunta rito. Hindi bale. Ngayon, alam ko na kung paano ako marirelax. Lagi akong pupunta rito. Sabi mo, Monique, mailap at hindi pala kwentong boss mo. Pero kanina, kwento siya ng kwento. Oo nga, natuwa nga ako kasi tingin ko, naging okay yung pakiramdam niya pag alis niya rito. Ang alam lang kasi namin sa kanya, alam mo, dalawa yung anak nila ni Sir Bernie. Yung panganay, last year lang umalis para mag-work abroad. Yung bunso na lang yung kasama nila. Yun lang yung alam namin. At kanina mo lang pala nalaman na hindi sila okay ng asawa niya. Oo. Matagal na pala siyang nagtitiis sa masamang ugali at pananakit ni Sir Bernie. At kaya pala nakita kong nakapikit siya kanina. Dahil hindi siya nakatulog. Dahil doon sa pag-aaway nila ng asawa niya. Ay, naku, kawawa naman siya. Bernie. Narito ka na pala. May lang natapos yung... Walang hiya ka? Bakit ka ba nanununtok? Wala naman akong ginawang masama. Sinungaling! Bakit ngayon ka nang dumating, ha? Nakapagkita ka sa lalaki mo? Ha? Sumagot ka! Mali ang iniisip mo! Wala akong lalaki! Daddy, bakit sinasaktan niyo na naman si Mami? Manloloko ang mami mo, Angelica! May lalaki siya! Yun ang dahilan kaya madalas siyang gabihin ng uwi! Tulad ngayon! May meeting kami. Hindi na lang yun natapos. Tama po si Mami. Narinig ko sinabi niya yun sa ating kaninang nag-aalmusal tayo. Huwag mong ipagtatanggol ang mami mo, ha? Pinagtutulungan niyo pa ako! Daddy! Bakit ka ba nagkakaganyan, Bernie? Maraming
taon na tayo mag-asawa. Wala ka namang napatunayan sa mga binsang mo sa akin. At huwag mong hintayin may makita ako, ha? Dahil kapag nangyari yun, papatayin kita! Daddy! Huwag naman po kayong ganyan. Malaking kasalanan po ang iniisip ninyo. Pati ikaw, Angelica! Papatayin ko! Dahil sa pagtatanggol mo sa babaeng to! Ma'am, kung gusto niyo, ako na lang makikipag-usap sa bisita natin. Anyway, alam ko naman yung concern niya. Para hindi na ho kayo mahirapan pa. Salamat, Monique. Talagang hirap ako itago ang mga pasako. Sinaktan na naman po ba kayo ni Sir? Tulad ng dati. Dahil sa hinala niya. Hindi na binakasi ako ng uwi dahil sa meeting natin. Nagbanta pa nga siya, napapatayin ako. Oh, Pati yung anak namin. Dahil pinagtatanggol ako ni Angelica. my God. Ma'am, huwag po kayo magagalit, ha? Pero, nasa tama kayang pag-iisip pa yung asawa niyo? Matagal ko na rin tanongin niya sa sarili ko. Kaya nga minsan, hinimo ko siyang patingin sa doktor. Pero nagalit siya. Sinaktan ako. Kaya hindi ko na siya kinausap patungkol doon. Pero ma'am, hindi po pwede magtiis na lang kayo. Lalo po't binabantaan yung buhay niyo. Ma'am, kung sabihin niyo kaya ito kay Sir Tony, sa daddy niyo. Ayoko na magsalita pa kay Daddy. Ha? Matanda na siya. Ayoko na problemahin niya ako. At isa pa siya ang pumilit sa akin. Napakasal kay Bernie. I'm so happy you came to visit me, Apo. I really want to see you, Lolo. I want to talk to you. Uy, it seems na may mabigat na problema ka. Is it about your boyfriend? No, Lolo. Wala naman po akong boyfriend eh. Well, anong gusto mo sabihin sa akin? This is about Daddy. Lolo, matagal na po kami may problema sa kanya. Ano? Siya po ang dahilan kaya ginusto ni Kuya na magtrabaho abroad. Para makalaya sa pananakit niya. Kapag pinagtatanggol si Mami sa pananakit niya. Sinasaktan ni Bernie ang anak ko? Bakit? Anong dahilan? Gusto mong bukas na lang tayo mamasyal ng mga bata? Oo. Eh bakit? Ano ba gagawin mo ngayon? Pupunta ako kina Ma'am Olga. Dadalawin ko. May sakit ba boss mo? Hindi ko alam. Pero kasi hindi siya pumasok kahapon. At hindi rin niya sinasagot yung mga tawag at text ko. Eh bakit ganun? O kaya nga nag-aalala ako. Hindi ko rin siya nakikitang naka-online. Okay, sige. Bukas na lang tayo mamasyal. Oh, mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Bakit po ba kayo nagagalit sa amin, Daddy? Wala naman po kaming kasalanan ni Mami. Arangawa mo na, Bernie. Huwag mong idamay sa galit mo sa akin si Angelica. Pinagtutulungan niyo ako mag-ina, ha? Niloloko niyo ako. Akala niyo, maloloko niyo ako, ha? Nagkakamali kayo. Daddy! Kaya ako kayo itinulong sa bahay na to. Hindi kita pinagtataksilan. Tumigil ka! Bago niyo akong tuluyang may bagsak, papatayin ko na kayo! Huwag niyo kami ni Daddy! Mama kayo! Pamilya mo kami, Bernie. Anak natin si Angelica. Hindi ko siya anak! Anak mo siya sa ibang lalaki! Kaya magkakampi kayo! Diyos ko. Akala mo, hindi ko alam? Matalino ko! Hindi ako tulad ni Papat na napaliw dahil sa pagtataksil ni Mama!
Nandito na ako kay na Ma'am Olga. Uy, bakit kaya bukas ang gate nila? Ma'am, mahirap yan. Wala silang kaalam-alam, may nakapasok na pala sa kanilang bakuran. Tulad ko. Narito na ako sa mismong pintuan nila. Lumuhod ka, Olga. Oh, Diyos ko. Luhod! Ano yan? Pinalulod ni Sir Bernice at si Ma'am Olga. Huwag ka sa akin, Freddy. Huwag mo akong patayin. Papatayin niya si Ma'am? Ganyan na. Magmakaawa ka. Hindi maaari ito. Tatawag ako ng pulis. Patawarin mo ako, Olga. Kung hindi kita pinilit na ipakasal kay Bernie, hindi mo sasapitin ito. Daddy, habang panahon ako nagtiis sa pananakit niya. Ayaw niya magpagamot. Kahit gusto ko na siya dalhin sa doktor. Ngayon sa mental na ang diretsyo niya, tutulungan kitang makabangon, anak. Kayo ng apo ko. At malimot ang mapait na pangyayaring ito. Maraming salamat sa iyo, Monique. Dinalaw mo ko nung araw na yon. Nailigtas mo ang buhay namin ng aking anak. Mabuti rin po, Ma'am Olga. At naging mabilis ang pagresponde ng mga pulis. Ano pong sabi ni Sir Tony? Magbabakasyon muna kami sa ibang bansa upang makalimot. Salamat uli sa iyo, ha? Hindi ka lang mabuting empleyado. Mabuting kaibigan ka rin. Kina Ma'am Olga pa rin ako nagtatrabaho. At dahil sa pangyayaring yon sa buhay naming lahat, lalong naging magkaibigan ang aming pamilya. Ako po si Monique, at ito ang aking buhay. Mapalad ang taong mabuting kaibigan. Sa kanya hindi ipagkakait ang magandang kapalaran. Makaragsiga na, Susan Robles, Phil Cruz, Chiquit Del Carmen Amor, James Cuaton, Yunel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Monique. Naglapat ng angkop na tunong Jerry Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong PR, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nanindigan para sa kanyang paniniwala. Siya ay si Aaron. Isa akong abogado, ngunit marami kong pinagdaanan bago ko naabot ang pangarap kong ito. At kahit na nasa mga kamay ko na ito, dumating ang pagkakataon na muntik na itong mabahiran ng dungis. Oh, Kuya Aaron, anong masasabi mo sa hipag ko? Ganda niya, di ba? Maganda nga. Balikbayan yun. 7 years na nagtrabaho sa Australia. At higit sa lahat, no boyfriend. Napaka-ideal pala ng hipag mo, Ate Cherry, ha? Wala bang photocopy nun? Hoy, nako, Eddie. Patatagin mo muna ang kalagayan mo. At saka ka maghanap na magiging nobya. Eh, 5 ka pa lang naman. Eh, si Ate Cherry nga, 24 pa lang noon nung nag-asawa na. At saka graduate na naman ako, Nay. At may trabaho na rin po. Kasi nga naman po, Nay. Hayaan nyo na magka-girlfriend itong bunso nyo. Tama. Hoy, Kuya Aaron, tama si Inay. Hindi pa dapat magka-girlfriend si Eddie. Oo nga. Baka mag-asawa na yan eh.
ikaw ang dapat mauna, Aaron. Dahil 32 ka na. At mayroon ka na maayos na kalagayan sa buhay. Tama! Kaya nga, pinapakilala ko na nga sa hihipag ko. Ay, naku, sabi ko na nga ba't yan na naman ang pag-uusapan natin eh. Cherry, Nay, wala pa sa isip kong pag-aasawa. Bakit ba minamadali niyo ako? Anak, Cherry, dalawa na ang apo ko. Oo nga. Siyempre, gusto ko naman makita at makarga magiging apo ko sa'yo. Aba kuya, sayang kung tatandang binata ka. Ayaw namin mangyari yun. Kaya huwag mong ibuhos sa pagiging abogado mo ang lahat ng iyong panahon. Sabi ko na eh, kinulit ka na naman ni na Aling Marta tungkol sa pag-aasawa mo, kaya ka na kasi mangot. Ewan ko ba sa kanila kung bakit nila akong minamadali. Dito nga lang sa mga kliyente ko, kulang na ang panahon ko eh. O paano pa akong mag-aasawa? Ay, ibig mo sabihin, wala kang balak mag-asawa? Wala kang babaeng nagugustuhan? Talagang wala pa, Rich. Hindi naman dapat madaliin ang bagay na yun, di ba? Tama lang ako, tulad mo. Kahit department manager ka na ng office nyo, wala ka pa rin boyfriend. Kasi nga, hindi ka nagmamadali, hindi ba? Ha? Hmm? Oo, tama ka. Ini-enjoy ko pa ang pagiging single ko. Ako naman ngayon ang magpapakilala ng babae kay kuya. Naku! Kung yun yung maganda at titulada kong hipag, hindi nagustuhan ni kuya eh. Yun pa kanyang papakilala mo. Ate, iba yung office mate kong yun. Oh. Maganda talaga yun. Mainhin at mabait pa. Bakit hindi mo nagustuhan? Hindi naman dahil maganda, magugustuhan ko na. Isa pa, kasing edad siya ni kuya. Alam mo, Eddie, naisip ko lang. Hmm. Bakit kaya parang ayaw mag-asawa ni kuya? Wala din siyang girlfriend. Baka naman si Rich ang gusto niya. At hindi lang siya makapagtapat. Dahil nga mag-best friend sila. Hindi ako makapaniwala na nakita kita ngayon, Rogen. Kasi naman, 13 years tayong hindi nagkita. Oo nga. Ibang-iba ka na ngayon. Ha? Asensado na talaga. Hindi tulad ko. Hindi nakatapos sa kurso ko. Rogen, sabi ni Eddie, may problema ka raw na gustong ilapit sa akin? Meron nga. At kung matutulungan mo ko, tatanungin kong malaking utang na loob sa iyo. Rogen? Ipagtatapat ko sa iyo ang lahat, Aaron. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan ang mga binabasa ko. Parang ayaw pumasok sa isip ko. Si Rogen, siyang pumapasok sa isip ko. Ang simpatiko niyang mukha. Magandang katawan. Sabi niya, hawakan ko lang ang kaso niya at papayag siyang maging kami. Rogen. Sa mga iniaalok niya sa iyo, iniaalok niya sa iyo ang sarili niya para ipagtanggol mo siya kahit may kasalanan siya. Abogado ka ba ng bayan o abogado ng sarili ng laman? Hello! Attorney Aaron! Mali ang ibig niya. Idadamay pa niya ako sa kasalanan niya. Aaron! Narito ko na pala, Rich. Oo, kanina pa. Ano ba nangyayari sa'yo? May problema ba sa mga kliyente mo? Baka may maitulong ako. Wala, Rich. Pero ako ang may problema.
At hindi ko alam kung maunawaan mo ko kapag nalaman mo. Aaron? Baka kasi kapag sinabi ko, magbagong tingin mo sa akin. Hindi mangyayari yun. Magtiwala ka. Sabihin mo sa akin, ano ang gumugulo sa isip mo? Anak, gusto mo bandalang kita ng pagkain dito sa silid mo? Huwag na po, Nay. Pupunta na lang ako sa kusina kapag nagutom ako. Ay, pero hindi ka sumabay maghapunan sa amin. Teka, may problema pa? Actually, naipagtapat ko na po ito kay Rich. Mabuti pa pala yung best friend mo. Alam na ang problema mo. Pero ako, nanay mo, walang kaalam-alam. Siguro nga ho, kailangan ipagtapat ko rin ito sa inyo para gumaan ang damdamin ko. Oh, ano ba yun, anak? Nagkita na po kami ni Rogen, Nay. Tinawagan niya ako at nagkausap po kami. Naalaman ko na may kaso siya. Anong kaso? Nalustay niya ang malaking halaga sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hirap siyang kumuha ngayon ng abogado at pati misis niya galit sa kanya. At ibig niyang kunin ka, ganon. Opo. Sabi po niya, pumayag lang daw po ako. Papayag din siyang maging kami. Ano? Abang Diyos ko! Walang hiya pala siya. Ano palagay niya sa'yo? Binabae? Yun pong totoo, Nay. Ha? Isa akong lalaki na may pusong babae. At siya rin dahilan kaya wala pa akong nobya hanggang ngayon. Meron! Sorry po. Inilihim ko sa inyo lahat dahil sinikap kong labanan ito. Lalo na nung lumayo sa akin si Roger. Bakit ka nga pala nilayuan ng taong yun? May isang pagkakataon noon na nag-inuman kami. Nalasing ho kami. At nang tulog na siya, niyakap ko at hinalikan. Ano? Pero nagising ho siya. Nagalit sa akin. Doon niya nalamang bakla ako. Yun pong dahilan ng paglayo niya sa akin. At ngayong isa ka ng abogado at nangangailangan siya ng serbisyong legal, siya naman ang tumutukso sa'yo. Nasasaktan po ako dahil mababang tingin niya sa akin. Naisip ko rin, siguro kung hindi umiral noon ang damdamin ko sa kanya, hindi sana ganito. Anak, manindigan ka sa tama. Ipakita mo sa kanya na kahit nakagawa ka ng pagkakamali nung araw, hindi mo ibinuhay yun. At ikaw ay nasa panig ng katarungan. Siguro naman, Aaron, nakapag-isip ka na. Oh, Roger. Handa ka nang tanggapin ang alok ko? I'm sorry. Hindi ko matatanggap. Ano? Narinig mo sinabi ko. Humanap ka na lang ng ibang abogado. Bakit? May karelasyon ka na? Kaya ayaw mong tanggapin ang alok ko? Wala akong karelasyon. Oo, nakagawa ako ng pagkakamali sa'yo noon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagbago. Oh. Roger, abogado na ako ngayon. At tungkulin ko na tumulong sa pagpapatupad ng katarungan sa bansa. At yun ang mahalaga sa akin.
Masayang masaya ako at hindi mo tinanggap ang alok ni Rogen. Dahil naniniwala ako na ang katarungan ay dapat makamit ng naaapi. Inamin niya na nagkasala siya sa kanilang kumpanya, kaya dapat lang niyang panagutan yon. Kahit naman abogado ko, may karapatan pa rin akong tanggihan ng isang kliyente, lalo na at siyang nagkasala. Isa pa, inalok niya sa akin ang kanyang sarili, kapalit ng paghahawak ko sa kaso niya. Mali yun, kaya hindi ko tinanggap. Ginawa niya yon dahil alam niya na may pusong babae ka. Tama ka, at noon ay gusto ko siya. Noon? Ibig sabihin, hindi na ngayon? Kahit kami mga may pusong babae, ay marunong ding ma-turn off, Rich. Alam mo, napakasaya ko dahil sa sinabi mo. Kasi may pag-asa na ako uli na magustuhan mo. Rich, Oh, oo, Aaron. Noon pa, mahal na kita. Kaya nga hindi ako nag-aasawa dahil ikaw ang hinihintay ko. kahit closet queen ako, Nasa iyo ang mga katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. May prinsipyo at paninindigan. nilalang ako ng Diyos na lalaki. Ibig sabihin, nais niyang yun ang maging kalagayan ko. At yun ang gusto kong sundin. Kaya para sa akin, isa kang king. You are the king of my heart. At ikaw ang gusto kong maging ama ng aking magiging anak. Years na kami kasal ni Rich. 3 na ang aming anak. At masasabi kong ganap na nga akong nakalaya sa aking pagiging pusong babae. Dahil siya na ang reyna ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil tinulungan niya akong panindigan ang aking pinaniniwalaan. At salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin si Rich. Ako po si Aaron at ito ang aking buhay. Hindi niya pababayaan ang nilalang na nais sumunod sa kanyang kalooban. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, James Quanton, Susan Robles, Junel Benamin, Chiquit del Carmen Amor at Phil Cruz sa papel na Avon. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Elma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng buhay ng matalik na magkaibigan at ang isang malaking pagsubok na magkasama nilang hinarap. Siya ay si Rona. Wala akong kapatid at wala ring tatay. Single mother ang mama ko. Buti na lang, nung kindergarten pa lang ako, nakilala ko na ang best friend / sister from another mother, si Rhoda. Para sa akin, basta't kasama ko siya, hindi ako mangangamba kahit ano pa ang harapin kong mga pagsubok sa buhay. Ito, Besh! Mas mura yata tong package na to. Oo nga. Sige, yun na lang. Okay.
Magko-coordinate na tayo dito sa travel agency na ito. Oh my gosh! I am so excited! First trip natin to outside the Philippines. Paris! Here we come! Grabe! Super excited ako! Oy, kailangan mag-prepare na tayo ng mga dadali natin, ha? Ayoko ng maraming dala. Ay, ako rin! Ayoko din. Ilan na ba yung napuntahan nating lugar? Ay, basta. We've been to all the regions of the Philippines. Oo nga. Magastos ha, pero ang sayo kayo mag-travel. Ayo. Kaya hanggang sa tumanda tayo, ha? Mag-travel tayo na mag-travel. Gusto kong ikutin yung buong mundo. Para saan pat nabuhay tayo? Kung hindi naman natin makikita ang ganda ng planet Earth natin, di ba? Tama ka dyan. Kapag may asawa na tayo pareho, iiwan lang natin sa kanila yung mga anak natin para makapag-travel pa rin tayo. Oo nga. Baka isipin nila, nag-asawa lang tayo para makakuha ng magbabantay ng bahay at ng mga bata para sa atin. Well, take it or leave it. 6 months pa! 6 months pa ang hihintayin natin. Naku! Kung pwede lang hilahin ng araw para makita na natin ang Eiffel Tower! Birthday ko bukas. Imbitahin mo si Rhoda, ha? Siyempre naman, Mamita. Hindi siya mawawala. Tapos, after a week, siya naman na magbe-birthday, di ba? Opo. Alam mo, napakapalad mo. Dahil nakilala mo si Rhoda 25 years ago. Kung hindi, baka napakalungkot ng buhay ko ngayon. Nagkaroon ka ng papa at mga kapatid dahil sa kanya. Paano naman kasi? Sabi ko naman sa'yo, Ma, pwede ka naman mag-asawa uli. Ayaw mo naman. Para saan pa? May anak na ako. Ikaw lang, sapat na. Yay! Mamaya niyan, makakuha pa ako ng lalaking tarantado. Di nasira pa buhay natin. Sa bagay, masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang dito sa bahay. Siya nga pala. Samahan mo ako mag-grocery ng mga lulutuin bukas, ha? At gagawa rin ako ng paborito ni Rhoda na potato salad. Naku! Tiyak, matutuwa na naman yun. Happy birthday ulit, Mamita. Salamat sa pag-imbita sa amin dito. Nilulook forward ko po talaga ang birthday niyo, tita. Oh, talaga? Kasi dito lang ako nakakakain ng ganitong mga pagkain eh. Ano, gusto mo ba dito ka na tumira, Josh? Pwede mag-isa na lang ako sa bahay. Pauwiin mo na kasi yung asawa mo. Ano pa ba ang pinagkakagastusan nyo? At todo, trabaho pa rin siya sa abroad. Paano? Itong panganay niya, puro pagka-travel ang inaatupan. Oy, grabe si Papa, oh. Nagbibigay din naman ako kahit pa paano sa inyo, ah. Oo, nagbibigay ka. Pambili ng sabon at shampoo mo. Dito na muna ako matutulog sa inyo, Uy, walang kasama si Mamita. Wala siya sa bahay, doon sa isa kong tita. Okay, ganun ba? O, teka, bakit parang pagod na pagod ka ngayong araw? Ongoing kasi ang annual audit namin, kaya nakaka-stress. Gusto mo manood tayo ng movie? Ay, ayoko. Gusto ko nang matulog. Ay, ano ba yan? Ang boring naman. Buti ko nga, wala ka yatang ginawa maghapon eh. Meron naman. Type lang ng reports. Buti pa, sa inyo na lang ako magtrabaho. Sige, gusto mo kahira sa hardware? Bakit hindi? Baka mamaya wala pa isang araw magreklamo ka na. Kasi maalikabok, mainit, iba-iba yung amoy na naaamoy mo. Ay, huwag na lang pala. Yun. Rhoda, siguro dapat kambal tayo, no? Kahit ang mga pangalan natin, hawig eh. Malamang. Ano nga kaya, no, kung kambal tayo? Sa tingin mo, may magbabago? Mula mga bata magkasama na tayo. Rhoda, What if maikli lang palang buhay ko? Ano? Hindi, halimbawa lang naman. Paano
paano kung hindi pala ako tatanda? O, paano ka? Ay nako, ayoko nga isipin yan. Mamimiss mo siguro ako ng bonggang-bongga. Tumigil ka nga. Ikaw puro nonsense siyang iniisip mo. Sorry na. O sige na, yung Paris trip na lang ang pag-usapan natin. 5 months na lang! Nasaan na ba itong si Rona? Kanina ko pa tinatawagan yung cellphone niya. Bakit hindi niya sinasagot? Hi, Mamita! Bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Ah? Wala naman ako naririnig na nag-ring teka, asan yung cellphone ko? Hala! Naiwan ko yata sa office, ma! Teka, babalikan ko! Wag na. Mag-drive ka, alis tayo. Saan tayo pupunta? Sa ospital. Ospital? Bakit? Si Roda, itinakbo sa ospital. Tumawag sa akin ng papa niya kasi hindi ka nga nakokontak. Oh my gosh! Tara na, ma! Tara na! Bilisan natin! Ate ko. Baka na, Josh. Walang mangyayaring masama sa ate mo. Ate Rona, hindi na siya umihinga nang nakita ko siya sa kwarto niya. Nakahandusay siya sa sahig. Nahimatay lang siguro siya. Paano kung hindi na bumalik ang pulso niya? Hindi yan mangyayari. Matapang ang ate mo. Kayang-kaya niya masurvive ito. Teka, nasaan na ba yung doktor? Rona, Papa, ano nangyari? hindi ko alam. Wala naman siyang dinaramdam kanina. Normal naman ang lahat. Kumain lang siya tapos sabi niya, pupunta siya sa kwarto dahil may ibibigay siya kay Diyos. Sabi niya kukunin niya yung binili niya sa akin na polo. Nasusutin ko sa job interview ko bukas. Matagal bago siya lumabas kaya nainip na si Diyos. Ano kaya nangyari kay Rhoda? Ang mama mo, pinaupo ko muna doon sa labas para may hangin. Nabubutla na rin. Walang mangyayaring masama kay Rhoda. Walang mangyayaring masama sa kanya. Ang pamilya ni Rhoda, Kami po... Dok, kumusta siya? humihingi po ako ng paumanhin. Bakit po? Ano nangyari sa anak ko? She didn't make it. No, Oh, hindi totoo yan. Patay na siya. hindi. Ano na ko? Sinungaling kang doktor ka. Miss, Paano mamamatay ang isang taong wala namang sakit, ha? Nahimatay lang siya. Baka dahil anemic siya or anything, pero hindi siya pwede mamatay. I'm sorry po. Hindi! Sabihin mo, buhay ang kaibigan ko, buhay siya! Ate Rona, Hindi maaaring mamatay si Rhoda! Hindi siya maaaring mamatay! tama na ate. Rosa. Huwag kayong umiyak! Hindi patay si Rhoda! Sinungaling yung doktor na to! Sinungaling siya! Rhoda, anak. Bakit naman biglaan ang pagkawala mo? Kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Sana pinauwi ko na talaga ang mama niya. Sana nagkasama pa sila. Napakabata pa niya para mawala sa mundong ito. Hindi ko alam kung makakaya ko ito. Hindi ko alam kung paano babangon at magpapatuloy sa buhay na wala ng panganay ko. Si Rhoda. Hanggang ngayon ayaw niyang tanggapin na wala na si Rhoda. Kahit si Diyos, walang sino man sa atin ang nakapaghanda sa pigating ito. O Rhoda, anak, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa?
Kaya ba nauna ka na? Dahil takot kang ako ang unang mawala? Joke lang naman yung tanong kong yan sa'yo eh. Masyado naman seryoso. Hindi naman kita basta-basta iiwan eh. Rhoda, bakit naman ganito? Alam mo namang, ikaw na ang itinuturing kong kapatid mula pa noon. Pero bakit kailangan mong iwan sa ganitong paraan? Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ako muling mabubuo kung wala ka na? Paano? Bukas na ang flight mo papuntang Paris, Rona. Tutuloy ka ba? Kailangan, Ma. Masayang-masaya na sana kayo ngayon ni Rhoda. Nakalilito pa siya. Kailangan kong tumuloy. Para pag uwi ko, maaari kong ikwento sa kanya nakita ko sa lugar na dapat sabay namin pupuntahan. Anak, Napakahirap, Ma. Pero kailangan ko nang tanggapin. Mahabang buhay na siyang wala. Mga alaala na lang niyang naiwan sa akin. Dahil kapag hindi ko tinanggap, para ko na rin binaliwala ang masasayang araw at panahong nakasama natin siya. Kaya kahit napakahirap, susubukin kong tanggapin ang kanyang biglaang pagkawala. Dahil kay Rhoda, napatunayan kong napakaikli lang ng buhay. Kaya nararapat lamang na huwag natin sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa atin. Dahil hindi natin alam, bukas o sa makalawa, hindi na tayo mabibigyan ng pagkakataong makita ang ganda ng mundo at makasama ang mga taong mahalaga sa atin. Ako po si Rona at ito ang aking buhay. Life is short and time is cold. Mga kasaibihang gasgas na, ngunit sana mapagtanto nating hindi lamang ito basta kasabihan, kundi paalala sa atin na maging wise tayo sa paggamit ng bawat oras at araw na ibinibigay sa atin ng may kapal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, James Quanton, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.